Hello, isang mapagpalang araw po naman sa ating lahat mga katrokes. Ngayon po tayo ay nandito naman po upang magbahagi ng isang kalan sa inyo. I-update ko lang po kayo para sa ginawa kong aray na para makaiwas tayo sa apaw ng sinaing o kaya kupululong tubig. Ayan po. At dini po kaya ako naghinto muna paggawa ng kalan ay sa dahilan po na kuha ng hina po talaga ng power dito ng kuryente. Ano po, ay nahihirapan po ako dahil yung aking pong welding machine ay transformer type, hindi po inverter, kaya po ako ay huminto muna. Kaya ngayon ang aking ginagawang array ay nung may update ko ay gusto kong ibahagi sa inyo para na sa ganun po ay magkaroon din po kayo ng idea sa ganitong klase lang na kalan at kaunting materyales ay makakagawa na tayo ng isang napakaganda hong kalan di mantika. Ano ho, kaya halina kayo at ating panoorin kung paano ko ito ginagamit. Ano ho, at ito ay isa sa aking ginawa na aking napapakinabangan ng gusto. So yun nga po, bibigyan ko lang kayo ng konting idea about sa butas lang ho. Yun ang naman ang importante. Ano ho, kung paano yun naging blue flame at malakas ho. Ano ho, halimbawa ito yung ating 2 inches na luwang ng chamber natin. Ito, yan. Yan. Ang taas ho niyan ay 3 inches lang po. At ito naman yung ating buwan, yung padaanan ng hangin. Ano, dito naman yung langis. Yan. So, ganyan lang drawing ho. Tapos ito diniretso ko ho di yan. Diretso na ho yan. Nanusin natin yan. 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 Diretso yan. Ngayon, ang taas ho na rin ay 1.5 inches lang po. Ngayon, bali, mula ho din naman sa may base natin or flooring na yan, ang taas ho dyan ay 2 mm. Dito sa may butas natin ho. Yun ay tatlo ho. Pantay-pantay lang ho butas. Ayan ho. Kumbaga, 1.5 mm ho ang butas niya. Ang bawat laki ho ay 1.5 mm. Ayan. At dito sa pinakataas, ilang po ang butas niyan? Wala na pong iba. Sa gilid. Tapos din naman ho sa taas natin. Dito ko naglagay. Binaligtad ko. Dito naman ako nagbutas ng 2 mm. Dito sa ito pinakataas. 2 mm ho ang butas niyan. Yan ho. So yan lang po ang ginawa ko diyan. Kaya ngayon, pag sobrang lakas na rin, di malakas ho, ano ho. Ang gagawin ho natin, lalo kung manipis sa ating paglulutuan, gaya ng paglalaga ng tubig, ano ho, manipis lang. Lalagyan natin ho iyan ng ng pako na may ulo. Ano ho. So, ganda rin yung pako, or pako sa kuwan ay sa hardiplex, ano ho. Ito lang ilalagay ko din papagaya sa butas ng yan. Yan. Yan ho, ito lang yung pakong ito. Pagka naman ho, hindi nyo kailangan ng pako na ganito, ay di pwede naman ho, hindi nyo lagyan. Ano ho. Kaya ako lang lalagyan ho, aray. Pag manipis yung ating pinagluluto, yung ating ginagamit na sa pagluluto, ano ho, ibabalagay ho natin. Napakaganda rin ng apoy. Asul na asul din ho. At saka nga po pala, kailangan ito ay sagad. Yan. Yan, kaganyan. Ano po. At tapos, kailangan po ito ay may play. Kailangan pong luwag. Para po yung hangin ay makalabas din po dyan. At sigurado po yan na blue flame po ang lalabas. Yan po. Siya rin po yan tapes para makaiwas din tayo sa lakas ng apoy. O sakali at manipis ang ating mga paglulutuan gaya na po ng takuri, ano po. Yan, kaganyan po yan. So hindi naman po yan sa gabal. Pero kung hindi naman po kailangan, hindi na po natin lalagyan ng ganito, ano po. Ito yung aking idea lang po. Na kung sakali at sobrang lakas, kaya nilalakasan sa apoy sa gitna, yung diretso po yan hanggang sa ilalim ng ating paglulutuan na kaldero o takure o ano pa man.
So yan na po yung ating resulta ng ating ginawa na puro stainless na kalandi mantika. Ito po, stainless po ito. Stainless din ito. Stainless din itong 3/8 nito. Dinugtungan ko ng 3/4 para pumasa itong ating blower. Para sakto lang siya. At ito ng patuluan natin, 3/8 din po yan. Ang ating bigyan ko lang dito ng 1/2 na kuwan para yung tulo ng langis. Yan, kung napapansin nyo, yan po yung dapat na supply lang po dito para ma-maintain natin yung apoy. Ang lakas po. Saka ito napakita ko sa inyo kasi nga po ito mga kaibigan, mga katropa, iwas awas na rin po yan. Sakali po tayo nagpapakulong tubig o nagsasayang tayo, makakaiwas po tayo sa awas niya. Kasi po bumili po tayo ng ganito sa sa junk shop. Maliluma lang po ito. Malalim po yan. Kung makakakuha po tayo ng mas malalim yung pinaka carb na yan, ay mas maganda po kasi pagka umawas yung ating niluluto ay hindi siya mapupuno agad. Kita naman nyo po. Ito nga po palang ating chamber ay 2 inches lang po yan. At ang taas po niyan ay 3 inches po. At ang nozzle po niyan ay 1.5 inches. At may butas po yan 3 sa ilalim na diretsa at isa po sa taas na 2 mm ang laki ng butas. At ang layo po ng butas sa tagiliran mula base ay 2 mm. Stainless po yan, matibay po yan. Then yung natin, taas nito, so kagaya po ng una kong ginawa. So ang taas po niyan ay 9 inches. Yung length po niyan ay 12 inches at yung width po niyan ay 10 inches. So kailangan po may clearance dito sa lagay ng langis. Yan po. So nilagyan ko na rin siya ng 3/4 dito. So stainless po ito. Nakabili po ako ng stainless nito. Tapos ito po ay nilagyan ko lang ng goma yung sa sasakyan. Ayan po. At binawasan ko lang po ganito. Ayan. So ito namang ating adyasan sa pihitan ng langis. Ayan, improvise ko lang po yan, ginawa ko lang po ito. Nilagyan ko lang po ito ng bolt. Yung nut dito binutasan ko po diretso po doon sa ilalim na yun. May butas po yan dyan kasi ito yung binutasan. Kinapat ko yung nut dito, binutasan ko rin ng 1/4. So yung nut po na yan ay malaki po halos ang butas niyan dahil para paglabas ng langis wala sa sagabal kahit may latak siya, kahit may konting dumi kakalabas pa rin po siya dyan. At makokontrol natin yung langis para sa pagpapatulo. Ito ay bolt tamang na niligyan ko ng 1 inch na stainless po na nakabalagbag na yan para mapihit natin. Saka ito hindi po nainit dahil bago siya uminit yung sa kabila nito dahil may laman langis po yan, hindi basa-basa init po yan. At dito po ang ating blower, safety po yan dahil malayo po yan. Saka dito hindi basa-basa mahuhugot yan at yung may konting nalabas na hangin para hindi siya uminit dito. Konting-konti lang naman yung nakakalabas dito. So parang pampalamig na rin niya dyan. So ayan, kumukulo na yung ating tubig. Sa loob lamang ng mga ilang minuto, gamit lamang itong ating super kalan. Kaya tawag ko itong super kalan, pero ito po ay kalan de mantika. Ipapakita ko sa inyo yung apoy niya. Para sa akin po okay na to. At nakaiwasan rin po tayo, lakas. Hindi po ang lakas niyan. At yung gitna, pansin nyo, blue flame. Kaya po yan medyo nadilaw kasi nga ito po ay
may halo na po yung pinagprituhan. Prito po ako ng tuyo. Yan, ilagay ko po dyan yung mantika. So hinahaluan ko po yan para hindi masyadong tumigas yung langis sa ating chamber. Kasi po pag puro siyang sasakyan, yung mga plate change oil natin ay natigas po, napapansin ko. Saka nakakatipid-tipid na rin tayo. Parang napansin ko na hindi masyado siyang madaling maubos pag may halong coconut oil. Saka ito nga po pala, pinutol ko yung nut stainless at saka pong inilagay dito, parang pinakapaan natin, para pagkatipatong natin dito hindi masisira yung ating papatungan dahil malapat po yung ilalim. At kahit mabigat po yung ating niluluto, safe po yan dahil ito po ay solid po ito na 9mm. Tibay po yan at marami pong brace. Yun nga po yan, hindi po natatanggal yan, diretso po yan mula dito hanggang doon. Dahil i-blend ko po yan, winelding ko po yan. At saka yung ating pinakatubo na daanan ng hangin ay 3/8 po yung butas. So makapal po itong stainless nito dahil ito lang po yung available sa akin na nabili ko rin. Nag-try po ako kung paano ko mapapaganda kasi nakikita ko po sa mga gumagawa ng kalan ay malalaki po ang tubo na ginagamit. Sa akin po naman ay mga maliliit na aking repapraktisan kung paano ko mapapaganda. So sa akin po okay na po ito dahil nakuha ko na rin po yung tamang timpla kung paano siya mapapalakas, kung paano siya mapapahina. So yan po yung hindi pa po todo yan, yung ating hangin. Pahinahin natin ito, patuloy natin yung hangin para makita ninyo kung mag-iinit tayo na sinaing. So kailangan natin mahina yan para lang sa ganon hindi makati tayo masunugan ng sinaing po. So ating gagawin, hindi natin pahinahan kaya hindi palakasan, hindi pahinahan, pahina na po yan. Hihina po yan kasi po marami po tayong langis na naka-impact sa loob ng chamber kaya malaki po yung ako. Pwede natin pahina, kawasan natin yung langis. Saka kumakalat siya, kumakalat yung apoy. Ito ang aking paborito na gamitin dahil magaan po, pwedeng dalhin sa picnic kung nag-outing tayo, pwede dahil napakagaan lang po nito. Ayan. Kailangan makabili po ako ng blower na po pwede po sa mga power bank, para kahit lumabas tayo, gamitin natin sa labas ay magagamit natin kahit na walang kuryente kasi meron lang tayo mga power bank. So, sa langis naman po, mura-mura po ang langis na kills oil natin. Tayo na po yung ating blower, pero pansinin nyo po yung yung loob at nagbublo pa rin po siya, wala na po yung hangin. So para mapatunayan ko sa inyo na wala na yan, tanggalin natin ito. Yung masikip lang yan, kahit wala ng hangin nagbublo pa rin siya, yung lumalabas dahil meron po yung dumi. Ayan. Tanggalin natin yung dumi, may mga tutong siya sa loob, may mga tumigas na ng langis. Wala na po yung hangin, tingnan nyo po. So ito 2 inches lang po ito, 2mm po mula sa base natin, sa flooring na yan. 2mm lang po yung taas, at yung laki po niyan ng butas na ginamit natin dyan
ay 1.5 po lamang yan. Dito lang po ako nagpalaki sa pinakaitaas na to, at yan po ay 2 mm. So dito po 1.5 po dito sa ilalim, 3 butas po yan. So ang distansya po nasa flooring po na yan ay yan sa pinaka base natin ay 2 mm din po yan. Ayan, pinalakihan ko po dito. Ngayon ginawa ko, pinalakihan ko dito sa taas. Okay din po pala. Tingnan nyo po, wala po yung hangin. Pinatay ko yung hangin yan, pero tingnan nyo po, at nagbublo pa rin siya. Kaya pwede po mag-in ng kanin na hindi na tayo gagamit ng blower. So kagandahan po nito, ito naman po ay nabibili lang. Yan, iwas-awas na rin po yan. Medyo malukong po ito. Yan, medyo malukong po yan. Nabili na ito, mataas yung pinakagilid. Pansin nyo po. Ayan. So kita naman nyo yan. Ayan, ginawa ko lang ng pabilog. Then ito, ilalagay lang natin ito. Ayan. Ayan. Madaling maglinis dahil open. Ayan. Kaya itong aking ito ay iwas na rin sa sa awas po talaga, at saka minus trabaho. Kasi nga po dito sa akin, sa lugar namin sa bundok, ay napakahina ng kuryente. Tiyaga lang po yung pag-welding. So nag-isip na lang po ako ng paraan kung paano ko lang mapapaganda siya at magagamit natin ng ayos. Ano po? Dahil ito yung mga available nating materyales, so ito yung ating ginawa. Okay naman po, effective po, kahit po sabihin natin na maliit siya. Kung mga magsasay lang tayo, magluluto ng mga ulam na pang sarili lang, ay okay na po ito. Ayan. Okay po, sana po ay nakapagbahagi naman na po ako sa inyo na ating sakaling pwedeng mapakinabangan. Ano po. Maraming pong salamat. Kung gusto niyo yung video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon. Yeah. 2 times para ma-notify po kayo Yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye! Bye-bye.